Ito po, slice na natin ng maninipis lang. Tapos, very slow fire. Ayan. One is Dr. Water. Okay, kailangan po tayong makainom ng 8 to 10 glasses of water. Good morning! Ako po'y galing sa palengke sa taas. Kami ay, good morning, mother dear! Ano, madami? Ano, pagod na? Ako na, magtatapos. Ha? Ayan, nakahanap ako. Tapos ito, alala mo yung suki mong lalaki ng isda. Nakita ko sa daan, sabi ko, diyan lang pala yan nakatira sa may taas. Diyan, oh. Sabi niya, dito ako nakatira. Sabi ko, meron pang isda. Sabi niya, ito na lang natira. Ito po. Ito na lang daw natira. Pinadoble ko ng plastic. Kasi papunta pa lang ako. Sabi niya, ayan, ulam daw ng anak niya. Kaya lang ang gusto, manok. Tamang-tama. Sabi niya, kunin mo na lang 100 yan, ate. Sabi ko, di okay. Tapos, para kako match dito, piritong galunggong, no? Tapos po, ang pinunta ko talaga is Danyog. Galing po yan kay Puroy. Ito, galing kay Puroy yan. Sabi ko kay mama, gawin na namin kasi, lutuin na kasi baka po, alam niyo po yung nahulog sa puno, yung hindi pinitas. Mga ilang araw lang po yan, na. Tapos, bumili po ako nito kasi, lulutuin ko para kay daddy. Tapos I need the seeds. Tapos nakakita ako ng magagandang katatabang turmeric. Tamang-tama po pinapanood ko si Dr. Atoy. Sabi niya, isa sa mga kailangan parati nating isa sa mga pwede nating kainin everyday, isama sa food natin is turmeric, green tea, bububa, yung mga anti-cancer para makaiwas tayo sa cancer. Tapos bumili po ako nito, hindi na kami kasi may naka-frozen kami, para hindi na namin tatanggal sa freezer. Panglagay lang po dyan. Panglagay po dito. Ubusin na, no, ma? Tapos ito po, habang ako'y naglalakad, ako'y namumulot neto. Naming sampasampalukan para sa aming bebe, para sa aming Bella Bongbong. Yan. Ako na naman. Ha? Mahirap pa naman. Mahirap, no? Yan ang mga mahirap igulay po. Langka, kamansi. Ayan po, ginagawa ko ng ating tsaa, pepper, sampasampalukan, good for stone breaker, ang tawag po diba sa English. Tapos yan po ay maganda sa mga kidney stone, gallstone, yan. Maganda po na diuretics, yan, magaling na diuretics. And lalagyan natin siya ng luyang dilaw, tapos lagyan daw, sabi ni mama, ng 1 tangkay ng malunggay. Okay. Sabi ko kay mother, okay. Tapos, ako na po ang magluluto na to ng aming ulam. Ayan. Meron pa po kaming giniling kahapon. So, na po. Sold na si Roberto. Giniling po yun na maraming carrots, may bell pepper, tsaka nilagyan ko po siya ng patatas. So, at least may gulay, diba po? Ito gagamitin natin sa ating ngayon naubusan po ako, tagal ko na namang hindi gumamit. Hindi ako nagiging consistent sa aking face regimen. Magagawa po ako ulit. Ayan. Ito po, slice na natin ng maninipis lang. Tapos very slow fire. Ayan. 10 to 20 minutes. Tapos, yung last po, pakuluan nyo na ng malakas na kumulo siya para hindi siya mapanis agad. Ano yan? Yung pinaglinisan ko po ng fish kasi dito ko nilinis. Ayaw niya naman. Gusto niya yung buong fish. No. No.
Ayan po ang aking mga towels. Another round of towels. Kasi po kahapon, hindi ko na natapos yan. Gawa ng, hindi po gaanong nagpipika. Sabi ko, Daddy, may bara yan. Madumi na po yung drain niya. Nilinis po ni Daddy. Pero pala po siyang nakitang bara. Medyo madumi-dumi lang daw. Hopefully, magpiga siya ng maayos. Kuha lang po ako ng malunggay. Ito po pala pandan. Yung pandan po talaga siya. Pandan China ang tawag sa amin yan. Galing po to sa Lupao. Kumuha ako doon. Sabi ko, Kuya Ega, kukuha ako nire. Kasi, itatanim ko. Meron po kami dati nito nung hindi pa to naayos. Meron kaming ganyan. Ngayon, na ano po, parang nagtampo. Hindi na po siya ulit tumubo. Kahit nung nagtanim kami. Parang nagtampo siya. Sabi niya, tagal ko ditong buhay. Tapos pinatay pa. Inaprot mo ko. Ganyan. Nagtampo ang bududoy. Kuha lang po tayo na to. Ang pinakamaganda is the young leaves. Dito tayo kumuha. Dito. Sabi ni Mama, isa lang daw. Ito po, young pa siya. Yan. Tingnan niyo po. Hindi pa gaanong parati pong ubus-ubus ang aking oregano. Hindi pa po nakakalaki. Kasi parati kong naaagad. Pero yung naandun po sa likod, ayan o, medyo magaganda na. Yung andito sa harap, yung pinagkukuhanan ko po. Agad-agad siya. Pero alam niyo po ba, magkaganon pa man, ang oreganong yun ay safe na safe talaga kami. Ito pong grabing ubuhan. Global tayo, di ba? Lahat halos nagkaroon po ng ubuhan yung mga tao. Alam niyo po, kami hindi pa talaga. Hindi pa po kami dinaanan talaga ng husto. Yung nag-uubo kaming grabe. Kasi nga po, basta nag-symptoms kami, nag-oregano na po kami. Siguro po sa kakagano namin, tumaas yung immune system namin. Oregano at kalamansi po. Mukhang talagang napakaganda ng kombinasyon. Oregano at kalamansi. Kung wala po kayo, pwede po sa tingin ko ay lemon. Kasi maganda din. Kaya lang po yung ginagawa ko, pag bili ni blender ko, kasama po yung buong kalamansi. Yun. Kasi mas ma-achieve daw po natin yung buong vitamin C. Hindi lang ascorbic acid ang makukuha natin. Buong compound ng vitamin C makukuha natin pagkabuo talaga siya. Blender mo siya ng buo. Yun lang mapait-pait, pero diba kung kagagaling mo naman, hindi ka tatamaan ng grabing ubo na halos maihi ka na ubo ka ng ubo, diba po? Pasingit ako, mother. May, ano naman to eh, parati ko tong dinidilig. Isa lang talaga? Okay. Okay. Masarap to. Ito po, pwede din yan. Kung masalan-salan kayo sa lasa, lagyan nyo po siya ng kalamansi, tapos honey. Kami po hindi na. Sanay na. Tortured na. Sanay na ang dila. Sanay na po. Ginataang kamansi or sa Bicol po, ang tawag nito, ugub. Ugub. Galing po to kay Puroy. Kasi sabi ko kay Mama, anuhin na natin kasi baka po, di ba, masira ang effort ni Puroy, di ba po. Mataas po ang puno nito. Talagang ang effort ay hindi basta-basta, inaakyat o baka po hindi natin alam paano nila kinuha. Basta yan, sabi ko kay Mama, lutuin na natin kasi baka masayang, diba? Yung effort ni Napuroy ay masayang. Ayan po, ginataang ugub or kamansi. Yum yum. Papa, laban ng rice pa more din eh.
Titignan ko lang kung kakayanin nyo. Kung kaya nyo to, may posibilidad na gumaling. Pag hindi, at least, nagawa ko yung part ko sa buhay nyo. Number 1 is Dr. Water. Okay, kailangan po tayong makainom ng 8 to 10 glasses of water. Okay, kailangan po yan nating inumin. Pero hindi po ito applicable sa 4 na sakit na mababanggit ko. Nandiyan po ang RHD, rheumatic heart disease, pleural effusion, liver cirrhosis, ascites, and chronic kidney disease. They are not allowed to drink more than 1 liter. So hanggang dun lang po sila. Pero kung kayo ay wala naman po doon sa sakit na yon, kayo po ay required makainom ng 8 to 10 glasses per day. That is Dr. Water. Okay. Next, andyan po si Dr. Sunshine. Kailangan po nating magpaaraw dahil dito po natin ang kukunin ang natural vitamin D. Okay? Sa pagpapaaraw po, kailangan lang ay 5 to 10 minutes na pagpapaaraw. Okay? Next, Dr. Exercise. Okay. Dahil meron po kayong severe cases, you are not allowed to do strenuous activities. Kailangan lang po mild exercise, no strenuous activities, na kung saan kayo po ay kailangan lang pagpawisan. Pagpawisan. Alright? And then, next to Dr. Exercise, this is number 4, the Dr. Air. Dr. Air, ito naman po ang inhale, exhale, na kung saan ito po ay kailangan natin every morning pagkagising na ma-practice po natin ang ating mga baga. The inhale, exhale. Ito po ay kailangan sa ating katawan para po magkaroon ng magandang blood oxygen flow sa ating pangangatawan. So inhale, exhale, gagawin nyo lang po ito. Inhale sa ilong at ibubugan nyo sa bibig 6 seconds. Inhale, exhale. So 10 times yung repetition na gagawin po yan every day. The Dr. Sunshine, exercise. Dr. Air, pwede nyo pong pagsabay-sabayin habang kayo'y nag-exercise, nagpapaaraw, at the same time, do the inhale, exhale. And then, Dr. Sleep. Ito po ay kailangan natin na makakuha tayo ng 8 hours of sleep. Dahil dito, kailangan po 10 p.m. 10 p.m. onwards to 5 a.m., kailangan po yan yung tulog natin. Dahilanan po, sa dito nagkakaroon ng cell regeneration. Cell regeneration. Kailangan 10 p.m. to 5 a.m., yan po yung ating sleeping hours na maging habit natin. Okay? Sa 10 to 4, binanggit mo, no? 10. Okay, ulitin natin ha, pakinggan nyo maigi. Lalong-lalo na sa mga may sakit na cancer, makinig po kayo maigi. The only time that the cell will regenerate, ibig sabihin magre-repair itself, is during 10 in the evening until 4 a.m. So yun yung tulog po ninyo. Alas 10 ng gabi hanggang alas 4 lang ho na madaling araw, nagre-repair ang cells. Pagka po wala na sa ganong oras, ang ginagawa ng cells, nagda-digest. Kung digest lang siya ng digest at wala pong repairing, hindi po kayo gagaling. Okay, next is Dr. Diet. Okay, ito po yung pang-importante na meron po tayong susundin na dietary supplement na which is ibibigay din po namin sa inyo. Sa ating po mga pasyente, you are allowed to eat heavy meal sa umaga. Breakfast, okay po yan. Then, lunch, okay po yan. Pero you are not allowed to eat too much na sa gabi. Okay? You are not allowed to eat too much sa gabi. Dahil, kailangan nga po, 10 p.m., kailangan makapagpahinga na kayo. It will take 2 to 3 hours para ma-digest. Kung kakain po kayo ng marami, pagdating ng alas 7 ng gabi, mahihirapan na pong mag-digest ang ating mga organs dahil 10, kailangan na po tayong magpahinga. So you are not allowed to eat heavy meal sa gabi. That is Dr. Diet. And lastly, number 7, ito po yung mga importante. Pinaka-importante sa 7 doctors, ang Dr. Energy. Ikaw na mag-uliwan. Okay, Dr. Energy, ito po yung the positivity of mind setting sa ating mga utak na dapat po tayo ay mag-entertain lang ng positivity. Hindi lang ikaw, pati pamilya mo. Kaya ipapaalala ko lang po sa mga nanonood, unang-una salamat po sa Panginoon dahil sa pagtitiwala po ninyo na alam ko kaya kayo nakikinig, interesado kayo. Pero kung ito pong gagawin ninyo, naniniwala kayo dahil napakinggan nyo po kami,
O maganda yung napakinggan nyo, pero may kukontra po sa pamilya nyo. Ang tawag po doon, negative. Negative na po yung energy sa bahay nyo. Pagka po negative yung energy sa bahay nyo, wala rin pong resultang maganda. So might as well, kung kayo ay naging interesado, papanoorin nyo rin po ang kapamilya nyo ng Health Forum, so they'll be supporting you kesa po magkalaban kayo. Okay, positivity. Importante ito po sa isang pasyente dahil dito po nagsisimula ang mind setting. Kailangan po, we have to think positive kung anumang merong sakit na meron ng isang pasyente. Dahilan ito po ang mag-guide sa inyo para makaisip ng tamang gagawin. Kasi dito po pag kayo ay nag-negative, diyan po kayo makakaranas ng anxiety, stress na kung saan maapektuhan po yung ginagol natin sa tamang kagalingan. At, Doc, bakit ba ang emotions natin, ang mind setting natin, masyado yung tinuturo? Kasi we are after natural healing. We are not after just your diseases, but the root cause of your diseases. Bibigyan ko kayo, ha? O, ito, technical, scientific tayo, ha? Game. Negative emotions can affect your organs. Number 1, emotions, ha? Pag ikaw ay nakaranas ng hate, cruelty, and impatience, galit, kasamaan, at kawalan ng pasensya, ang umihinang organ sa loob ng katawan nyo ay ang heart at small intestine. Next, kapag nakakaramdam ka, emotions, ng anger, frustrations, jealousy, and envy, ang umihina sa inyo, yung inyong atay, liver. Next, liver, ang umihina sa inyo pagka may galit, frustration, jealousy, and envy, humihina, liver, gallbladder, at mata. Kaya yung mga lumalabo ang mata, ibig sabihin, madalas magalit yan. Yung mga nakakalbo, wala pa akong balita. Wala pa. Pagka po nakaramdam kayo ng takot, fear, ang humihinang organ sa loob ng katawan natin ay kidney, ears, and bladder. Yan ha. So I hope may nakukuha kayo. Ito pa, kapag po nakaramdam tayo ng sadness and depression, pagkalungkot at pagka-depress, ang humihina pong organ sa inyo ay lungs, large intestine, at ang ating skin. Remember, most of your stress comes from the way you respond, not the way life is. Adjust your attitude, and all that extra stress is gone. Every day is a new beginning. Take a deep breath, smile, and start again. Thank you for watching. Please like, subscribe, push that notification bell, and share. Maraming